guys, good afternoon. Today is day 4 here in Paris, France. I'm in a new location again. This is for the third time na lumipat ako ng apartment. Well, the first apartment is yung binuko online. And ayoko sana magbigay ng bad review. But yun yung pinaka worst na experience ko dito sa Paris for the very first time because I booked a hostel pala. Because I thought it's a dormitory type na puro babae. And then I found out, after ko mabayaran, doon ko nakita na merong mga lalaki na tenant. Which is for me, I cannot stay there. So, okay na rin hindi na i-refund as long as nakakuha ko ng new hotel. Kaya, nahirapan din ako kasi that time is medyo alas 7 na ng gabi and medyo delikado na, lalo na kung nag-iisa ka and turista ka. I can book naman online. Sabi ko nga, I can book online but I would prefer talaga na sa Pinoy ako makakonect. Which is nagawa ka naman kaya lang, medyo nadidili ang mga communication namin, ang mga replies, and then kaya ako napilitan mag-book na online sa booking.com. Bisan ma-experience, hindi lahat na nakikita nyo sa internet is tama. Lahat yan is for picture purposes only. Hindi naman masama kung may tayo sa mga Pilipino na willing to help because dito ko talaga nakita that they are really willing to help. In fairness sa mga Pinoy dito. Kasi may mga nagpapatira sa akin, ilan sila. Kaya na kasi ayoko as much as possible lagi or araw-araming kasi nga nakakahiya rin. And although talaga nag-offer sila, pero ako, tinay ko lang din naman maka-experience nung paano ba maumupa sa mga ganito kamukha nito. Kasama ko daw is dalawang Pinay. So, for me, okay yun as long as dalawang Pinay. I'm okay with other nationalities. It's just that I'm more comfortable with Pinay or kasi kahit nga family in one house. Okay sa akin yun because we do that in Korea. Those are Koreans and they are behaved. So, pilitan ako kumuha dahil tapos na rin yung sponsorship namin for 3 nights and 4 days din yun. So, shout out to you, Edgar, my dear Edgar. Thank you so much for allowing us and for accommodating us at Airbnb. Napakalaking tulong niyan. Kaya, sobrang, sana nag-enjoy ka dito sa mapasalubong ko from Pinas. And, ayun, I hope to see you soon again. Thank you so much. And God bless you more. So, shout out to my artist friends. Lahat kayo na part ng 25 Filipina artists. But ngayon, I have free time today. Tour you around here in the unit, and this is the door, and they built the cabinet, and these are the double deck na beds. Yung isa sa left meron ng Pinay na umuupa, and then dito sa right side is wala, parang mezzanine daw, and then dun daw sa taas. Kaya lang sabi ko baka naman pwede na lang ako kasi pero may nakaano na dito, meron talagang tenant dito na umuupa talaga na matagal na mga nakabase na Pilipino dito na mga Pinay. Yung pinakaiusapan na lang namin na pwede dito lang kasi nahirapan ako umakyat. So thank you so much po, and thank you din sa mga makakausap ko dito sa apartment. Although talaga may kalayuan din, pero hindi naman na siya ganun kamahal. Kumbaga, fair enough naman na yung upa for a couple of days. And so as komportable ka, okay lang yan. Kasi sila din naman dito, wala daw naman lagi. Ako lang din naman mag-isa dito. Pero ako, wala din naman ako lagi. So, noong una kasi iniisip ko na hindi na mag-extend or whatsoever. Pero okay, I think okay naman din naging decision ko kaysa umuwi agad. Kasi to enjoy Paris and to explore more Paris. Kasi napakalaki nito. And I will give some clips sa inyo in succeeding day. So, you'll see guys. I'm here now inside the shop, but this is not the usual shop, but this is a thrift store here in Paris. Or ukay-ukay, pero ang maganda no, ang gaganda ng mga quality. And I think may mga branded, pero ang pinakamahalaga dun is mura siya. So, pakita ko sa inyo, kahit konti lang. And they sell different coats, jackets, yung mga sweatshirts, yung mga also sell yung mga ayakang mukha nito. Yan, ang ganda, pink, diba? So pwede ito kasi ngayon is malamig pa rin dito, although super lamig pero malamig kasi pag winter na yata dito talaga like sa US. So yun, ito side na to, these are 3 euros na, so nasa mga ano lang yan, mga 50 ganon. And these are 10 euros. Si kuya naka TNG pa, pero ganda. So baka makabili ako dito
May mga 50 euros, medyo mahal. Ito, these are mga 29 euros, 6 euros. So, hanap tayo ng pwede nating bilhin. Ayun, kasi ito yung sinasabi ko, hindi na ako nagbaon ng mga damit kasi for sure may makikita ko dito sa Paris na mura. So, ito na yun. Paul brand that they have, ito, Individed is H&M. Ayan. And it cost 6 euro. So, that is, I think, mga 300, ganun. O less than 300. So, pwede na, di ba? Nagaganda naman ito pa. So, may mga pants stain, may mga bags pa doon. May mga boots. Ito yung side. Sa right side. Ayun, yun yata yung metro. Ito yung medyo maingay dito, no? Tapos medyo, sabihin na natin hindi ganun kaganda. Pero safe naman daw dito. Tapos ito, dito rin ako unang bumaba kanina sa smartphone. Dito ako kumuha ng wifi. Tapos ito, pupunta ako ito ngayon. Bilihan ng grocery yata ito sa mga gulay. Tapos meron pa doon. Hindi ako masyado magkukuha dito kasi yung delikado yung mga nag-i-snatch kasi na cellphone anywhere in Paris eh. So maya ulit. Ganda naman. Dito ng chicken. Masarap Paulette. Gusto natin din tayo sa labas. So, masarap. Kain natin to. Chicken pala siya. Okay. Arc de Triomphe. Pero yung station niya is Charles de Gaulle. So, nag-train kami. And now, andito na tayo sa harap ng Arc de Triomphe. Steam yata. Kanji natin? Bablog ako eh. So, yun. Ito yung siyempre dapat nating puntahan. Pag pupunta kayo sa Paris, always make sure na kasama to sa listahan nyo kasi Arc de Triomphe is one of the most famous tourist spot dito here in Paris, France. Guys, so now I'm here in front of Arc de Triomphe. So, mapakita ko sa inyo yung itsura niya on actual. So, this is a huge arc and you will see naman there's a lot of people coming here dito. So, ito yung the actual view is this. Yung mga tourists, ayan, they all came all the way from that metro and then pumunta dito sila sa taas and these are the tourists from different countries for sure. Those are Europeans and Asians and so on. Ito yung pinakaharap ng Arc de Triomphe. These are the famous street. I don't know what street is this. And then on this side, ayan, may mga naglalakas loob na napaka-picture dyan sa gitna. Nakikita nyo, ayan lakas loob yan buwis buhay na picture yan. Pero ayan, nakalive sila dyan. Pero ang ganda naman talaga. I don't know kung magpipicture pa ako dyan sa gitna. Pero so far, I'm okay naman with my shots. And these are the cars keep coming, going to the right side. Ito yung pinaka-arc. So let's zoom.
I will try to capture much closer itong arc na ito. So this, as you can see, it has this is sculptured, no? And this is decorative arc. Ayan, makikita nyo. And then drawing ko kasi siya, diba pinaint ko siya last time. Ayun, nakikita ko na on actual. Now, last time nag-capture na ako ng Poso, just as my reference for my painting. Sa aking piece last time, yung hand-painted dress, and now it's here. So overwhelming and so happy. Mula doon, tumawid. Tapos, ayan. This is ate ano nga? May. Tinutulungan niya ako dahil sa kanya ako mabalik. Thank you. Picture lang kami. Pero kahit mainit, pero malamig kasi, no? May yung masarap. Kaya, kaming turista. Nasa sentro ka man. May ano, gusto ko pumunta dun sa may ano yung ano ng Louis Vuitton. Sige. Doon yun eh. Ay yung, sige. Ano yung sa pupuntahan natin? Yung church? Pwede rin. Maglakad. Malapit na yun yan? Malapit na yun. Pero kung ano, okay lang ah. Lahat-lahat. We're done with our photo shoot and video shoot. And napunta kami sa LV, Lumambag. Hindi, Louis Vuitton talaga yun. Pupuntahan namin. Ingat lang sa cellphone kasi pwede nila haplutin yan. Maganda yung simple lang suot. Done. You know? What's next? Ay, anong building to? Ganda. Louis Vuitton. Eh? Yung shop ng Dior, the legit Dior ha. And then next, in front of us is tandaran, Louis Vuitton building. Ano to? Sikat na yan eh. Yan, sikat yan. Ang cute. Nice. Sana kami sa loob ng Louis Vuitton, kaya lawag na. Masyado mahabang tao. Eh, no? Ng pila. Masyado mahaba yung pila. Bibili sana kami. Ayan, no, ang mga I don't have much time. Pauwi na ako from Art and Museum. And ito, sinusundan ko na lang yung mga sign. Pauwi. Dito naman masasanay ka na as long as marunong ka bumasa, magtanong kung medyo nalilito ka na. Ang pinaka-importante is dapat naka-charge lagi sa cellphone nyo. Kasi, siyempre, kailangan mo tingnan doon sa Google Map or any application na may direction going to your destination. If not, charge your phone and take a note bago ka umalis ng bahay para isulat mo or na-screenshot mo kahit wala kang wifi. Pero definitely, you will be needing a wifi. Eh, mura lang naman yun, no? So, ayan. Naliligaw tayo ng konti. Nagtanong-tanong na ako. Pero nagbabasa ako ng sign. Ayan ako. Nakita na natin. Number 7. Number 7, La Corniob. Ewan ko. Ayan.